Cancer, tignan natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong 2024. So, this is your reading. So, ito yung mga na-pick up ko para sa'yo para ngayong taon na ito. So, pagkawayan, hindi ko alam kung lugar ba yan. Okay, I mean, alam ko na lugar yan, pero di ko pala alam kung saan ba ang lugar yan. So, di ko alam kung pupunta ba kayo dyan or taga dyan ba kayo. Or, eto, tapos, so, kasi kawayan, di ba? So, pwede nga, some of you, pwedeng meron kayong negosyo na furniture at bamboo yung inyong mga gamit. Okay, yung mga, ano ba yung parang, ano, may tawag dun eh. Basta yung ginagamit ninyo dyan sa products po ninyo, or meron dito magpapabakod, ganyan. And bamboo yung gagamitin, or could be mahilig yung iba sa inyo sa labong. Alam nyo ba yon yung bamboo shoots, yung mura na bamboo, ganun. Tapos, ano pa? Yun nga, 'di ba, meron akong naano dito yung furniture. So, pwede po na yung iba gumagawa kayo ng furniture or magpapa-renovate yung iba sa inyo or magpapalit kayo ng mga gamit sa bahay, ng mga furniture sa bahay ngayong taon na ito. Tapos, abdominal pain, cramps, and paglalagas ng buhok. Yan yung mga na-pick up ko para sa inyo ngayong taon na ito. So, tignan natin kung ano ba yung energies para sa'yo. Spirit guide, ano po ba ang energy natin for Cancer? Sun, Moon, Rising, and Venus. So, pwede nyo pong tingnan yung inyong other signs, yung Moon, Rising, and Venus sign po ninyo para mas kumpleto yung inyong mensahe para ngayong taon na ito. So, do not worry kasi araw-araw pa rin naman tayong mayroong reading dito. Okay, at para po sa mga nais magpa-private reading, ayan, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Alian Reyes. Okay, tignan natin energy, spirit guide ni Cancer. We have, ano to, distance. Ayan. Pero kasi nakabaliktad siya, di ba? So, pwede po na may mga tao dito na ayaw ka talagang tigilan. Ayan. So, o pwede rin na merong mga tao dito na gusto mo nang layuan pero hindi mo pwedeng layuan. Oo. Basta mahirap yung sitwasyon ninyo dito. Tingnan natin, we have self-love. Ayan po. So, dapat lagi mo talaga tong pinaparana sa sarili mo yung self-love. Hindi ba? Kung kaya mong mahalin yung ibang tao, bakit yung sarili mo, Cancer, hindi mo kayang mahalin? So, yan po. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin? Okay? Ano ba yung energy sa paligid mo? Pero energy mo muna yung tignan natin. Tingnan natin. We have death card. Ayan, may transformation talaga. So, may pagbabago. May malaking pagbabago sa life mo ngayong taon na ito. Kaya lang kasi yung pagbabago na yun, pwedeng sa inyo din naman talaga yan magsisimula. Kung ayaw nyo ng pagbabago na to, paano mangyayari yan? So, magiging ano siya, distraction yan para sa inyo. Ibig sabihin, sobrang gulo kapag hindi po ninyo tinanggap yung mga pagbabago na to sa life ninyo. Kaya, you should accept, no? First things first is accept nyo muna yung mga nangyayari at yung mga nangyari na at yung mga mangyayari pa sa life ninyo na pagbabago. Tignan po natin ano naman yung energy sa paligid mo. Tignan natin, spirit guide, ano naman po ang energy sa paligid ni Cancer. We have the Fool, so maraming nanloloko sa iyo dito. Alam mo yung parang andali sa mga tao sa paligid mo na lokohin ka. Ganyan yung parang tingin nila sa iyo. Madali kang bulahin, madali kang lokohin. Energy, ayan yung energy sa paligid mo. Yan. Tapos, tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe. We have 3 of Wands. So, ito. Tapos, marami ding nagta-travel. Siguro madami kang kakilala. Oo, or malalapit sa'yo, Cancer, na magta-travel ngayong taon na ito. So, more on travelings yung mga parang mababalitaan mo from other people. Tignan natin paano ka ba maapektuhan ng mga energies na ito sa iyong paligid, the Hermit. So, parang nandun kasi na actually, medyo mapa-frustrate ka dito. So, yun yung nakikita ko sa'yo. Baka gusto mo ding mag-travel. So, ang nangyayari, ayun, parang dumidistansya ka din talaga dito. Kaya lang, hindi mo nga sila malayuan talaga totally kasi nga, pwede na, basta iba yung connection ninyo nung tao na to. So, kaya hindi ka makaalis basta-basta or hindi mo sila matanggal agad sa life mo ngayong taon. So, ayan, we have the Hermit. So, parang magtutuon ka talaga ng pansin sa sarili mo. Alam mo yung mag-ano ka dito, mag-hibernate ka. Yung hindi ka muna magpaparamdam sa kanila. Yun yung parang dun ka maapektuhan. Yan. So, mananahimik ka dito. Yan yung pinapakita sa'yo dito ni Universe. So, siguro, ayan, magpo-focus ka sa sarili mo, which is good naman talaga. Kasi, ito, di ba, kung ano man itong mga nangyayari sa life nila, sabihin natin na wala naman tong kinalaman sa'yo. So, bakit ka nga ba makikialam at bakit ka magbibigay ng solusyon or kung ano man, edi manahimik na nga lang, di ba? At magtuon sa sarili. Mas okay pa talaga, yun yung gawin mo. Tingnan natin, ano naman yung lucky numbers mo.
Okay? So, ito yung mapipick up ko. Sulat nyo na lang. We have number 28, 32, 9, 11, 1, 45, and we have number 23. Ayan. At ang lucky color nyo naman is yellow. At ang lucky day nyo is Friday and Monday. Tingnan natin pagdating sa iyong career. Spirit guide, pagdating po sa career. Tingnan natin pagdating sa career, spirit guide. Kamusta po ang career? Ano po ang paparating? Ayan. Tingnan natin yung energy pagdating sa career. We have Page of Pentacles. O, mga nakabaligtad pala tong ano natin. So, meron kayong pag-aaralan. May growth po na paparating sa inyo dito pagdating sa inyong career. So, pwedeng ito, Page of Pentacles kasi. So, pwedeng meron dito magbabalik sa pag-aaral or meron kayong mga mga meetings, mga seminars na a-attendan, mga short courses, yung iba po sa inyo. Gagastusan nyo talaga yung career ninyo dito kasi meron kayong skills na gusto po ninyong i-improve or meron kayong mga a-attendan na seminar or na mga trainings nga kasi kailangan talaga yun sa career ninyo. So, merong parang career development na mangyayari talaga dito. Tignan natin. Okay, Spirit Guide. Ano pa po yung mensahe natin? Okay. So, sa mga nagbabalak dyan na mag-resign. Tignan natin. Ito ba yung tamang panahon or tamang year para mag-resign ka? We have Knight of Wands. Okay. We have Page of Cups. Tapos, meron tayo ditong Ace of Pentacles. Yung iba sa inyo, yes ha, maganda yung year na to para simulan ninyo yung mga other projects po ninyo. Kung talaga is una yung decision ninyo dito na umalis or mag-resign, okay lang naman, wala naman daw problema, sabi ni Universe. Oo. Tsaka parang makakahanap nga kayo agad-agad dito ng trabaho or maraming offer talaga sa inyo. So parang wag kayong manghinayang kung feeling nyo talaga hindi naman na worth it yung current job po ninyo. So ayan. Nakita ko dito is, narinig ko is August. Ayan, pwedeng August kayo, yan, parang i-finalize ninyo lahat. August 2024, i-finalize nyo lahat ng mga dapat ninyong ayusin dito sa inyong trabaho. Tignan po natin kung ano pa yung mensahe, Spirit Guide, para naman sa mga naghahanap ng trabaho. Okay. We have Six of Pentacles. Okay. So, medyo may, kayo dito is struggle kayo. Meron bang makakatulong sa inyo? Tignan nyo nga. Or hingi kayo ng ng tulong kasi pwedeng meron talaga makakatulong sa inyo at yung tao na yun yung makakapagbigay sa inyo ng opportunity para makapagtrabaho. Three of Cups. Attend kayo sa mga sa mga meetups, ganyan. Attend kayo sa mga, kunwari may mga gatherings yung mga friends mo, yung mga kabatchmates mo, ganyan. Or could be friends, family mo. May makakatulong sa iyo dito. Tignan natin, Spirit Guide, ano po ang mensahe natin para naman sa mga may current job. The Devil, ayan. Meron tayo ditong 7 of Wands, so hirap na stress na yung iba sa inyo. Ayan po yung pinapakita dito sa cards mo. Cancer. 10 of Wands, stress talaga. Stress kayo dito. Maraming nagbabalak dito na mag-resign. O parang mag-aal sa balutan na kayo dito. So, parang isa kayo dito, yung energy ninyo. Pero yun nga, sabi ko nga, pwede nyong i-finalize yan sa August. Ayan, so August, pwedeng July kayo magpapasa ng inyong resignation, tapos August siya ma-finalize, parang ganun. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Medyo talaga kayo, may struggle kayo sa trabaho ngayong taon na ito. Kaya pag-isipan yung mabuti, ano ba yung mga magiging hakbang ninyo. Siyempre, wag din naman po kayo magpadalos-dalos dito. Tignan natin pagdating naman sa business. If mayroon kayong business, tignan natin. Or doon na tayo sa mga nagbabalak mag-business. Spirit Guide para po sa mga nagbabalak mag-business na Cancer. Tignan natin. We have the Hierophant. Okay. Meron tayo ditong King of Swords. Undecided pa yung iba sa inyo. Tapos parang meron ako nakikita dito. Parang nakikiuso. Meron ba dito makikiuso lang kayo? So, tignan ninyo kung worth it ba yung pakikiuso ninyo dito or pakikisabay ninyo sa trend. Kung kayo man ay magbe-business. Kasi parang hindi kayo decided dito. Cancer, ayan parang napilitan lang ba, ganyan. Kasi madaming kakilala nyo, madaming taga sa inyo, ganyan. Or nakikita nyo sa internet.
Kaya yung iba mag-i-start kayo. So, mas maganda naman yung willing talaga kayo dito. Hindi lang napilitan or hindi lang kayo dahil nakisabay kayo sa trend. Pero pwede rin naman yung nakisabay sa trend kasi malay nyo, di ba, maging successful kayo dito sa binabalak ninyong business. Tingnan po natin pagdating naman sa ano bang klaseng business. We have 6 of Cups, so may mga kinalaman to sa mga bata. So, yan, baka yung iba sa inyo malapit kayo sa schools, ganyan. So, or malapit kayo sa mga, ano ba, tama, sa mga schools. Ayan, pwede, ano ba yung mga pambata na mga binebenta. Ayan. Yan po, dyan kayo mag-focus. Maganda yan para sa inyo. Oo, yung iba mag-excel talaga kayo dyan or magiging successful kayo dito sa kind of business na ito or sa industry na may kinalaman is mga bata. Tignan po natin pagdating naman sa mga my current business. We have King of Pentacles. Napakaganda naman ng year na ito para sa inyo, para po sa mga may business. Ayan, mukhang mag-e-expand pa kayo dito at talagang napakaganda po. Madami kayong kikitain ngayong taon. Tignan natin. Happy kayo dito, oh. We have King of Cups kasi nandun din yung puso mo. So, napakaganda talaga nito para sa'yo. Cancer. We have 10 of Cups. Fulfilled. Wish fulfilled kayo dito. Ang dami nyong ma-fulfill. Ang dami ninyong ma-unlock na mga goals pagdating dito sa inyong business. Kaya ipagpatuloy nyo to kasi napakaganda talaga. Ayan, oh. Alagaan nyo lang talaga maging hands-on kayo kasi ang ganda po ng energy nyo. Tingnan natin pagdating sa mga nagbabalak naman na, sabihin natin, yung mga nalulugi. Tingnan natin kung dapat mo pa bang ipagpatuloy. We have the world, ay the wheel pala ito, the wheel of fortune. So yung iba sa inyo kasi pwedeng hinihila na talaga kayo ni universe sa ibang direksyon. Oo, 8 of Cups. Mukhang dapat nyo na talagang iwan kasi ay yung iba sa inyo parang pag nilaban nyo pa to, pwedeng mababaon lang kayo sa utang. So tignan nyo din ha. Ayan o, Queen of Cups. Kasi parang ayaw mo na lang talagang iwan to kasi syempre medyo matagal na din yung pinagsamahan nyo ng business nyo na ito. At saka yung mga tao mo. Parang siguro yun din yung iniisip mo, yung mga tao dyan sa iyong business. 'Di ba? Yung mga staffs mo, yan, sila yung iniisip mo dito, Cancer. Kaya yung iba, di kayo nagsasara kahit na palugi na talaga. So parang even break even yata hindi nyo na nare-reach. Kaya ang nangyayari, puro kayo paluwal dito sa inyong negosyo. Puro lugi yung nangyayari dito. So kung nakikita nyo talaga wala ng pag-asa, i-let go nyo na kasi mahihirapan lang po kayo. Mag-start na lang kayo ng other business kasi pwedeng yung business nyo ngayon is hindi yan talaga para sa inyo. Tingnan po natin, okay, Spirit Guide, pagdating naman po sa travels. Okay, may pag-travel ba, Spirit Guide? We have the Magician. So, may mga delays kayo dito sa pag-travel. Ayan. Makakapag-travel naman yung iba sa inyo. Kaya lang kasi may delays talaga. Knight of Cups. Medyo mahihirapan kayo dito. So, parang i-advance ninyo yung mga pag-aayos ng mga papers ninyo para di kayo magkaroon ng problema. We have 3 of Swords. Medyo mahihirapan talaga kayo. Yun yung sinasabi dito ni Universe. Pagdating sa inyong mga pag-travel. Oo, parang 3 times may makakancel dito. Tapos 3 times yung iba po sa inyo kung may talaga, parang lagi siyang nare-reject, ganyan. So, try nyo naman kung 3 times na kayo na-reject dyan sa isang bansa na yan, kunwari yung visa ninyo, hindi talaga siya ma-approve, try nyo sa iba. Oo. Kasi, may talaga may delays talaga kayo dito. Yun yung pinapakita dito ni Universe. So, more on mga international, mga international travels po ito. Tingnan natin pagdating naman sa health mo. We have 2 of Cups. Ayan. So, parang magiging healthy, magiging fit talaga kayo. Talaga, yan yung nakikita ko dito. Kasi yung iba sa inyo pwedeng naghahanda sa pregnancy. Yan po. So, pwedeng kayo ito ng partner mo, mag-exercise talaga kayo. So, di ba yung nakita ko kanina is abdominal pain. So, baka yan ay sakit dahil sumihilab yung tiyan dahil manganganak na. Tsaka may mga cramps. Di ba yung mga buntis? Ano yan? Yung madalas silang, ano yung cramps sa Tagalog? Ano ba yung tawag doon? Nakalimutan ko kung ano yung sa Tagalog. Pulikat, ayun, napupulikat. Diba yung mga buntis, ganyan. So, yan po. Baka magano talaga kayo dito. You will stay fit ngayong ngayong year na ito. Tapos, sa puso din yung nakikita ko dito kasi cups yung energy natin sa mga babae or even sa mga lalaki or any gender po, check nyo po yung inyong breasts. Ayan, kapainin nyo. Baka meron kayo makapampukol, pero wag naman sana. And, ayan, tignan natin. Kasi 2 of Cups kasi is, representation yan of breast. And also heart.
Tignan natin kung ano pa yung mensahe spirit guide. Ano pa po ang mensahe natin? Okay, pagdating naman sa family and relatives, we have 3 of Pentacles. So, may cooperation tayo dito. So, Cancer, pwedeng yung kapatid mo magkakaroon na ng trabaho or anak mo magkakaroon na ng trabaho ngayong year na ito. So kung sino to mga kasama mo sa bahay, alam mo yung instead na 'di ba? Dati kunwari may mga mabigat, 'di ba? Mabigat yung pasok ng pera, yung energy diyan sa bahay. Ngayong taon na to mas gagaan siya kasi mas magkakaroon kayo dito ng cooperation ng family mo. Mas magtutulong-tulong kayo ngayong taon na ito. Tapos, yun din, kasi 3 of Pentacles natin dito, pwedeng meron talagang nagpaplano dito magpagawa ng bahay or magpa-renovate ng bahay. Tingnan natin, or basta meron kayong babaguhin dyan sa bahay po ninyo. Sa mga ano naman, sa mga friends. The Fool, ayan, isa sa mga kaibigan mo ang parang niloloko ka. Ayan po, The Fool. So, yan yung tingin sa'yo. Yung madaling ang lokohin, madaling utuin, sorry for the word. Pero yan yung ano, yan, isa sa mga kaibigan mo, ganyan. Tapos, meron ka din ditong friend na happy-go-lucky. Parang kahit anong advice mo dito sa taong to, hindi talaga siya makikinig sa'yo. So, wag mo na siyang advisean. Mas magtuon ka na lang ng pansin sa sarili mo kasi sayang lang yung mga advice mo dito sa taong to kasi hindi talaga siya makikinig sa'yo. Tingnan natin, letter J, tsaka M. Yung kanyang pwedeng meron siyang ganong, could be start ng name niya or apelido, tapos meron din siya sa mga, basta sa pangalan niya merong J at saka M. Tingnan natin ano pa spirit guide. Okay, sa mga getting to know naman po. Sa mga getting to know, okay, mga talking stage, Queen of Pentacles. So, ayan po, makikita nyo naman talaga na pinapahalagahan kayo ng taong to. And nakikita ko din na hindi naman kayo magsasayang ng oras dito kung hindi nyo nakikita na parang magpo-progress ito. Oo. Ayan na, 4 of Pentacles. Mukhang hindi na kayo papakawalan ng taong ito. Kung sino man ito makikilala ninyo or, getting to know or talking stage ninyo. Ngayong year. Tignan natin para sa mga single, we have Page of Wands. Sa mga single natin dito is mag-ayos talaga kayo ng inyong sarili. Alagaan ninyo yung sarili ninyo. We have self-love here, di ba? Ayan. Tignan natin. Tapos dumistansya kayo sa mga tao talaga na nagbibigay ng negativities po sa inyo. Tignan natin, posible ba na magka-love life ka na? Nine of Cups, yes. Tignan nyo, oh. Parang alam nyo yung magta-try ulit kayo. Yung iba sa inyo, kung kayo ay meron ng ex, no? Magta-try ulit kayo dito sa panibagong tao. Another relationship. Mukhang mas magpo-progress ito. Mas masaya kayo dito. Mas mararamdaman nyo yung sense of fulfillment pagdating dito sa relationship na ito. Tingnan po natin para sa mga byuda at byudo. Meron tayong justice. Mukhang may nag-ayos na dito ng mga papers. Okay, so may tututol ba? Mukhang yes nga ay may tututol dito. May tututol ba sa relationship mo? We have the world. Wala naman pala. Sa una lang may tututol dito. Pero maiintindihan ka din nila. Maiintindihan din kayo ng mga tao sa paligid ninyo. Yun yung pinapakita dito ni Universe. Because we have the world. So yung iba sa inyo pwedeng makasal kayo nung tao na kadil mo. Ngayong taon na ito. Tingnan natin, sa mga in a relationship naman, siya na ba? We have 3 of Wands. Meron talaga kayong future together ng person mo. Cancer. Kung sino man yung kadil mo ngayon, or kung sino yung makakadil mo ngayong ano na to, ngayong taon na to. The Sun. Yes. Meron talaga. This year na yung kasal, yung iba po sa inyo. Nilulook forward nyo na to ng person mo. Or ngayon nyo paplanuhin, tapos 19 months. Ayan, so bali next year, 2025, yung iba sa inyo pwede magpakasal. Ayan po. Sa mga naman, mga live-in natin, ito mga in a relationship to. Ito sa mga live-in natin, we have 5 of Wands. Okay, may balak pang pakasal. Mayroon naman, kaya lang kasi parang humahanap pa ng tiyempo. We have 6 of Wands. Yes, meron talagang balak na magpakasal, okay? So, yan, tignan natin. Ano ba yung humahad lang? We have the Emperor. Yung person mo mismo. Pwedeng siya or pwedeng ikaw kung ikaw to. Kung ikaw ba yung magyayaya ng kasal. Siguro kasi alam mo na parang hindi pa sapat yung ipon. Yan. So, simpleng wedding lang din naman yung nakikita ko dito. Pero madaming naghihintay sa wedding po ninyo. Kasi or pwede rin kasi we have the Emperor here, baka meron dito is kaya hindi natutuloy yung kasal ninyo or hindi talaga pwede magpakasal kasi pwedeng meron dito is committed before or merong asawa before, baka hindi pa finalize yung annulment. Kaya
Kaya ito yung isa sa mga, sabihin natin, blockages dito sa inyong relationship. Tingnan natin spirit guide pagdating naman po sa mga married natin. Okay, we have the High Priestess. Ang dami nyo ma-accomplish ditong mag-asawa. Tapos connected talaga kayo. Alam mo, minsan kahit di kayo nag-uusap or pag nagkakatampuhan kayo or magkalayo kayo, same kayo ng iniisip ng asawa mo. We have 9 of Swords. Nararamdaman mo din kapag hindi siya okay. Meron tayo ditong Judgment. Okay. So, meron dito nag-iisip ng negative. So, ito yun, no? Ito yung distance na to eh. Yung retreat or time out. Di kayo maka-time out kasi nga po madaming maapektuhan kapag kayo ay naghiwalay nitong asawa mo, kapag kayo ay lumayo sa kanya. So, ayan. Meron tayo ditong 8 of Swords. So, merong feeling trap dito. Mukhang nasa toxic relationship pala yung iba sa inyo. Siguro ginagamit mo na lang talaga yung isip mo dito. Yes, yung iba sa inyo ha, hindi lahat happy marriage. Meron dito medyo magulo, masalimuot yung relationship ninyo ngayong taon na to. Kaya yung mga decisions mo, pag-isipan mo talaga pagdating dito sa marriage ninyo. Kasi parang ano na, 'di ba, pag nag-decide ka is wala nang atrasan 'yan. Talagang kailangan dire-diretsuhin mo na 'yan. Tignan natin spirit guide, okay? Ano ba yung magiging biggest struggle ninyo? We have 7 of Swords. May cheating dito. Cheating, deception. So, pwedeng may mga hindi sinasabi sa'yo yung asawa mo. Matutuklasan mo yan ngayong taon na ito. So, yan. Mukhang mapapaginipan mo. Kaya ito, lagi kang balisa yung iba sa inyo. Tignan po natin ano pa ang mensahe natin, Spirit Guide. Ano ba yung mga blessings natin, Spirit Guide? Sorry Cancer. Yan yung mga energies talaga sa life mo ngayon eh. Oo. Tignan natin. Spirit Guide ngayon 2024. Pero huwag kayong mag-alala kasi pwede nyo naman baguhin yan. Kung meron kayong narinig dito na pangit, na reading natin, or feeling nyo baka pangit lahat yung reading natin dito, edi huwag nyong i-absorb. O kaya naman, this is just a reminder para sa inyo. 'Di ba? Na hindi doon mapunta yung inyong 2024. Kayo pa rin naman yung magde-decide kung ano ba yung mangyayari sa life ninyo. Hawak natin kung ano yung mga pwedeng mangyari. Pwede natin yang iwasan. Tignan natin blessings para sa'yo. We have a blessing of fire. Ayan. So, mas malakas talaga yung loob mo dito. Even sa mga confrontation. Ayan po. So, parang di ka na magpapatumpik-tumpik dito. Sasabihin mo na talaga yung mga nararamdaman mo. We have a blessing for support. Yun, kaya naman pala lalakas yung loob mo kasi madaming magpapalakas talaga ng loob mo dito kasi madaming susuporta sa'yo sa mga ginagawa mo. A blessing on a resolution. May mga ano dito, maaayos na problema mo. Ayan, so may mga good things din naman talaga na paparating sa'yo. May susuporta sa'yo dito, mas magtataas yung self-confidence mo, tapos mga solusyon sa iyong mga problema. So, tignan natin kung ano ba yung biggest struggle mo ngayong taon na ito. Spirit Guide, ano po yung biggest struggle? We have 7 of Wands. Madami palang pumipilit sa'yo dito. Alam mo kung bakit? Kasi nga ito yung tingin sa'yo ng mga tao, Cancer. Kaya naman, ipakita mo talaga sa kanila na you are smart. You are smart enough para tumanggi dito sa kanila. Kasi yun yung tingin nila sa'yo eh. Medyo, alam mo yun, madali kang mapaikot. So, tignan natin, Spirit Guide. Yan yung mga biggest, ano mo, isa yan sa mga biggest challenge mo. Paano mo ba yan masosolve? Oh, Queen of Swords, maging direct ka lang sa mga sasabihin mo. Alam mo yung parang soplakin mo sila. Ano ba yung tawag na yun? Hindi ko alam kung ano yung mga sinasabi ko. Pero yun, parang basta maging direct ka sa kanila kapag meron silang sinasabi sa'yo, meron silang mga komento, edi diretsahin mo sila. Ayan, para mapahiya sila. Hindi man mapahiya, pero malaman nila na hindi ka yung iniisip nila. Okay, mas matalino ka kaysa doon. Parang ganyan. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit Guide, okay. Ano pa? Spirit Guide. Okay. Ano pa yung blessing ba? No, not blessing, kundi any message pala. Tignan natin ano pa ba yung any message para sa'yo. Spirit Guide, any message pa po natin kay Cancer. We have stress. Nako, turbulence, tension, and arguments. Iwas ka dito. Talaga, ayan oh. I-distansya mo na talaga yung sarili mo, Cancer, sa mga tao na nagbibigay ng ano sa'yo, ng stress sa'yo ngayong taon na ito. Huwag kang papayag na ikaw yung umabsorb ng mga stress nila. Alam mo yung huwag kang pumayag na ikaw yung maging sponge ng mga stress nila, ng mga problema ng mga tao dito sa paligid mo. Tignan natin, ano pa po, Spirit Guide, ano ba yung gusto mong, ano ba yung mensahe pa, Spirit Guide. Di ko alam kung kanino manggagaling yung mensahe na to. Pwedeng, ito yung sasabihin mo sa sarili mo or sasabihin sa'yo ng ibang tao. Let's see, Spirit Guide, ano pa po?
mayroon tayo ditong emotions overwhelm me. Ayan. So, ikaw nga ito kasi ito may stress tayo dito. So, wag kayong wag kayong gagawa ng mga desisyon na mga pagsisisihan ninyo lalo na kung kayo ay nag-uumapaw yung inyong emosyon. Yan yung pipigilan po ninyo. Yan yung isa sa mga iwasan ninyo. Kasi baka magsisi kayo dito sa mga gagawin ninyong decision. Kunwari ganito, wag kayong mangangako. Sinabi ko na yun sa inyo sa daily natin eh. Oo, parang kailan lang sinabi ko siya. So, yun yan. Wag kayong mangangako kapag kayo ay malungkot, kapag kayo ay sobrang saya, kasi baka pagsisihan nyo yan. Dapat pag may sasabihin kayo, is normal lang dapat yung heart rate ninyo. Normal lang dapat yung inyong emotions. Okay? So, ayan po. At ito na. Itanggalin na natin yung mga negativities. Inaalis na po namin ang mga negativities spirit guide sa reading na ito for Cancer ngayong 2024. You are debt-free. You are financially freedom. You have financial freedom. You are loved. You are enough. Maraming salamat, Cancer. And more blessings to come para sa iyo ngayong 2024. At be mindful sa mga decisions mo in life ngayong taon na ito. So, you have another year para baguhin kung ano man yung mga bagay na hindi mo gustong nangyayari sa life mo. Okay, tandaan mo na ikaw ang magpapaikot sa mga mangyayari sa buhay mo. Yan lamang po. Bye-bye!